Purihin po ang Panginoon at isang pinagpalang araw po or gabi sa ating lahat. Ako po ang inyong kapatid sa Panginoon, Sister Ruby. At ako po ay maghahayag ng aking mga test in life. It means testimony. Amen? So, testimony ko po kung paano po ako nakarating dito sa gawain sa online, Jesus Christ is Lord Christian Ministry. So ako po ay umiikot-ikot sa larangan ng Imo 3 years ago at napadpad po ako dito sa Jesus is Lord Christian Ministry. So ang akin pong wala po akong plano. Kumbaga, nakikinig lang, pumunta, makinig sa gawaing ito, mga kapatid. Ngunit ang Diyos po ay gumagawa ng paraan kung paano niya po tayo aabutin sa atin pong kalagayan. So, ako po ay ginamit ng Panginoon sa gawaing ito bilang presider sa gawaing ito. At nung una ay hindi pa po ako marunong sa online na ministry kasi bago po sa akin ito. But glory to God, dito po ako lumago sa aking paglilingkod sa Panginoon, which is noon ako lang ay tagapakinig sa aming church. Minsan kumakanta po ako sa simbahan namin, at naglilid ng mga offerings or opening prayer, ganyan. Pero ang pagsishare po ng Word of God ay hindi ko po yun ginagawa. Kumbaga nagawa ko yun noon nung ako ay parang college na yata, but isang beses lang po yun, so Bible study. After that, taon ang lumipas, dekada ang lumipas, ganun lang po ang aking kalagayan. Nananatiling tagapakinig. Nakatulong po ang Jesus Christ is Lord Christian Ministry sa akin pong spiritual na paglago at purihin po ang Panginoon. Mula nung umattend po ako dito, naging presider po ako, then naglilid din ng umaawit, ganyan, opening prayer. But salamat po sa gawaing ito, sa pangunguna po ng ating Pastor Edward, at dito po nahubog ang aking kaalaman tungkol sa banal na kasulatan ng ating Panginoon na pwede rin pong gamitin ako ng Panginoon upang maghayag ng kanyang salita. So marami pong nabago sa aking pagkatao nung ako po ay nagpagamit sa ating Panginoon, nagsishare po ng Word of God. Sa gawain pong ito, ako po ay natutong maraming bagay po yung personal kong kaugalian, no, na hindi ako madaling magpatawad at wala akong self-control sa aking sarili, no? Wala akong self-control at ako po ay minsan sinusunod ko lang yung aking kagustuhan, hindi po ako nagdedepende sa Panginoon. But dito po nahubog ang aking pagkatao at marami pong nabago sa aking buhay, mga kapatid. Pati yung aking personal na love life ay inayos ng Panginoon. So, nung ako po ay una rito, dumating po ako dito, mga kapatid, nag-serve po ako sa Panginoon ng walang hinihinging kapalit. Wala po akong hinihiling sa Panginoon, kundi naglingkod lang po ako from the bottom of my heart. Nagpagamit po ako sa Panginoon at ang aking personal na buhay about my love life ay inayos po ng Panginoon. So, 17 years ang aking pong personal na buhay ay kumbaga hindi maayos. Wala pong kumbaga walang direction. But nung ako po ay ginamit ng Panginoon sa gawaing ito, naglingkod sa Panginoon, kaya yung aking verse ay matatagpuan sa Psalm 37, verse 4, sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang lahat ng desire ng iyong puso ay kanyang ipagkakaloob. So inayos po ng Panginoon ang aking buhay at after 17 years ng aking buhay na naging single mother po ako, dalagang ina po, mga kapatid. After 17 years, yung desire ng puso ko na gusto kong yung aking pamilya ay mabuo, mga kapatid, ay tinugon po ng
Panginoon. Ayaw ko pong umiyak. Tinugon po ng Panginoon dahil noong 2023, 17 years na magkalayo po kami ng that time tawag ko po ay tatay ng anak ko kasi hindi pa kami kasal. Tawag ko tatay ng anak ko. Magkalayo po kami, so nasa Dubai po ako at nasa UK po siya. So nung ako po ay naglingkod sa Panginoon, yung desire ng puso ko na gusto ko ng buong pamilya, maayos na pamilya, yung anak ko may tatay, ay tinugon po ng Panginoon. So 2023 May, dumating po yung asawa ko na ngayon. Dinaanan niya po ako sa Dubai, umuwi po kami sa Pilipinas at doon po kami ikinasal. So, alam ko ang Diyos ang kumikilos. Kung ano man ang desire natin sa puso natin ay ipagkakaloob ng Panginoon sa tamang panahon. Kung nakikita niya po na deserving tayo na ibigay yung mga desire ng puso natin. So, glory to God. At yun po mga kapatid, ayaw kong umiyak. Mahaba po yung kwento ng aking buhay. But pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na manatili po tayong maglingkod sa Panginoon ng tapat. At anuman po ang ating mga desire sa puso, basta maglingkod po tayo na sa Diyos natin hanapin ang kaligayahan, meaning ang Diyos ay sapat na para sa atin. Nakita po ng Panginoon yung ating mga puso, anuman ang desire ng ating mga puso ay kanyang ipagkakaloob. So, amazing po ang Panginoon dahil after 17 years na wala na, kumbaga malabo pa sa sabaw ng pusit. Pero yung mga desire ng puso ko na yun ay binigay ng Panginoon pamamagitan po ng aking paglilingkod sa Kanya. Napatunayan ko ang kabutihan ng Panginoon at yan po, nakatulong po sa akin yung online ministry na ito dahil dito araw-araw akong nagagamit sa gawain ng Panginoon at doon po ako lumalago sa gawaing ito, mga kapatid. Dahil kung sa physical church, actually, minsan-minsan lang po yun. Sunday or Tuesday, ganyan. Pero dito po araw-araw. So, ini-encourage ko po ang bawat isa na hanapin po natin ang kaligayahan sa paglilingkod sa Panginoon. At anuman po ang ating mga desire, ay nakikita po yan ng Panginoon ng ating mga puso. Kaya salamat sa Panginoon. Umabot na po tayo sa 3 years anniversary natin. Dalangin ko sa Panginoon na bigyan niya pa po tayo ng marami pang taon na sama-sama at marami pa pong mga tao ang madala dito, mabago ang mga buhay sa tulong po ng gawain natin dito sa online ministry sa gawain ito, Jesus Christ is Lord Christian Ministry. Ang Diyos po ang magpala sa bawat isa, hanggang dito na lang po at sa next time na naman po yung iba. Glory to God and God bless us all. Salamat po.